Nagkaroon naman ng paggalaw ang presyo ng gulay matapos ang magkakasunod na sama ng panahon. Kaya ang Agriculture Department agad nagdeklara ng price freeze sa mga lalawigan na nasa ilalim ng state of calamity. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Patingi-tingi muna ang diskarte ni Rose sa pamimili ng gulay para mapagkasya ang budget niya sa pamamalengke. Bahagya kasing nagtaas ang presyo ng ilang gulay. Ano na lang, tingi-tingi na lang ang pagbili ko kasi binabudget ko yung pera. Kasi importante yung gulay sa katawan natin eh. Medyo mataas, pero sariwa naman. Ay di, tinatansya mo ang budget mo, tingi-tingi. Tumaas ang presyo ng carrots ng 333 pesos ang kilo, ang repolyo na 113 pesos at kamatis sa 210 pesos kada kilo. Wala namang masyadong paggalaw sa presyo ng sayote na 60 pesos kada kilo, kalabasa na 80 pesos at ampalaya na 160 pesos per kilo. Para naman mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong agrikultura, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng mga nagdaang bagyo, inanunsyo ng Department of Agriculture kahapon ang pagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na sa ilalim ng state of calamity, kagaya ng Masbate at Oriental Mindoro. Nag-order na tayo ngayon ng price freeze sa Eastern Samar, sa affected areas and sa Masbate. The memos, of course, ito yung mga covered lang na produkto ng DA, sa DTI, sa iba pa yon. But as far as DA is concerned, we're issuing the order today for price freeze lalo na sa Masbate na tinamaan. Gagawin na ring bukas ang 20 pesos kada kilong bigas sa mga residente ng mga lalawigan na nasa ilalim ng state of calamity sa loob ng isang buwan. Maaari silang bumili ng hanggang 30 kilong NFA rice sa isang buwan. Ito ay para tiyakin ang seguridad sa pagkain sa kabila ng epekto ng kalamidad. Bukod naman sa gulay, stable pa ang presyo ng bigas sa kamuning public market. Mabibili ang imported rice ng 45 hanggang 49 pesos kada kilo, habang 37 hanggang 42 pesos sa local rice. Mabibili din ng 20 pesos kada kilong NFA rice para sa mga nasa vulnerable sectors. Nananatili daw ang sapat ang supply ng bigas. Halos wala namang paggalaw sa presyo ng manok at karneng baboy na 450 pesos kada kilo sa liempo at 360 pesos kada kilo ang pigi o kasim. 240 pesos naman ang whole chicken. Stable din ang presyo ng isda, maliban sa galunggong na aabot sa 400 pesos ang kilo. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, wala dapat ikabahala sa supply ng mga produktong agrikultura dahil bagamat delay ang paghahatid ng supply sa bagsakan, wala namang shortage sa supply. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.